Ang istorya ni Hiranyakashipu at ni Prahlad Maharaj. Nagalit si Hiranyakashipu sa mga binitawang salita ni Prahlad Maharaj na ang sinabi ang Diyos na nararapat sambahin ay si Vishnu, ang Panginoon ng lahat. Siya ang may likha at tagapangalaga ng sansinukob, hindi ikaw, Ama. Mga salitang ito ay lalong nagpalubha sa galit ni Hiranyakashipu. Tinangka niyang patayin si Prahlad sa iba't ibang paraan, sa pagpapakain ng lason kay Prahlad, sa pagpapalunod sa karagatan, sa pagpapadala ng mababangis na elepante upang apakan si Prahlad Maharaj. Ang pagsusunog sa apoy, ang paghuhulog mula sa mataas na bundok. Sa lahat ng pagkakataong ito, inililigtas si Prahlad Maharaj ni Lord Vishnu. Naging malinaw na si Lord Vishnu ang tagapagligtas ni Prahlad at hindi siya mapapahamak. Sa huli, napuno ng galit si Hiranyakashipu at tinanong si Prahlad Maharaj, "Nasaan ang Vishnu na sinasamba mo? Narito ba sa haligi?" At buong tatag na sumagot si Prahlad, "Oo, Ama, ang Panginoon ay nasa lahat ng dako, kahit sa haligi." Sa galit, sinipa ni Hiranyakashipu ang haligi gamit ang buong lakas. Mula rito lumabas si Lord Nrsimhadev, ang kalahating leon at kalahating tao na anyo ni Vishnu. Ang kanyang anyo ay kahanga-hanga at nakakatakot na hindi katulad ng anumang nilalang. Tinupad ni Lord Nrsimhadev ang mga kondisyon ng mga biyaya na ipinagkaloob ni Lord Brahma kay Hiranyakashipu. Pinatay siya sa dapit hapon na hindi araw o gabi. Ginawa ito sa pintuan na hindi sa loob ng bahay o sa labas ng bahay. Ginamit ni Nrsimhadev ang kanyang mga kuko na hindi isang armas upang punitin ang katawan ni Hiranyakashipu. Nilagay siya sa kandungan ni Nrsimhadev, hindi sa lupa, sa tubig o himpapawid. At siya ay kalahating leon, kalahating tao. Kanya hindi siya nilalang naggaling kay Lord Brahma. Sa ganitong paraan, nilipol ni Nrsimhadev si Hiranyakashipu na siyang tagapagligtas ng kanyang debotong si Prahlad Maharaj. Matapos patayin ni Hiranyakashipu si Nrsimhadev, ay nanatili pa ring galit. Tanging si Prahlad ang makakapagpakalma sa kanya. Pinagpala ni Nrsimhadev si Prahlad at sinabing magiging modelo siya ng debosyon para sa lahat ng henerasyon. At si Prahlad Maharaj ay may pagpapakumbaba na nanalangin at nagpapasalamat sa kanya. Tunghayan natin sa susunod na kabanata ang mga panalangin ni Prahlad Maharaj sa Canto 7, Chapter 9 ng Srimad Bhagavatam. Haribol.